Balot na balot ang inyong inday kasi ho, ako ay a-attend ng wedding. Kaya itsura ko. Kaysa lamigin ako, 'di ba? Pasensya na ho sa magulo kong bahay at alam niyo naman ako'y maglilipat na. So, since wala akong work ngayon, mamaya meron pala 2 hours or 3 hours lang naman yun after mag-e-empake na ako ng mga damit ko. Mga damit ko. Eto, puno din 'tong cabinet na 'to ng mga damit. Tapos, yung mga iba kong gamit ay unti-untiin na naming ilipat. Ang hirap ho maglipat pero wala eh, kailangan eh. Pero at least 8 months na lang ako dito. Hay! Nga ho pala, yung mga nasa bansang malalamig na OFW. Survey lang ho. Ay, ano ng aking kapitbahay. Natuwa lang ako. Hi kay Richard Sape. Toto! Natuwa ako sa post mo. Nag-survey siya. Tuwing kailan daw ba naliligo sa Canada? Kasi di ba sobrang lamig doon. Oh, hindi lang sa Canada, sa lahat ng mga OFW na sa malalamig na country, tuwing kailan kayo naliligo? Ako, tuwing magkakaroon ng lakas ng loob. Hindi. Naliligo naman ako araw-araw ng katawan, pero yung ulo ko kasi, ayoko nung bagong ligo, tas ibo-blower, tas lalabas malamig. Ayoko nung ganun. So, naligo ako kagabi ng ulo ko, o yung buhok ko. Pero yung katawan ko, araw ko nililiguan. So, depende naman sa inyo. At kung kaya nyo talaga yung lamig. Meron namang taong hindi lamigin, like araw-araw naliligo. Eh, ako lamigin ako, alam niyo yan. Tingnan nyo yung itsura ko. So, see you later, mamaya mga besh. Lamig. Mali yung bonnet na suot ko, manipis. Dapat yung makapal. Oh my life. Buti na lang, sinuot ko to or else, lalamigin talaga ako ng todo. Uy, Diyos ko Lord. Buti na lang wala masyadong snow dito sa amin kasi city. Pag city, dikit-dikit yung bahay, mainit syempre. Hindi katulad dun sa mga probinsya, makapal ang yelo. Dito wala masyado. Lalo na dun sa may street namin. Whew. Lamig mga besh. Dito na ako mga besh. City Hall lang kasi sinayka. Mali pala ako yung City Hall dito mga besh. Diba? Ayun yung friend ko. Doon, yun sila sa taas. Ay so mga beshop ay ganirilaang pala ang kasal din sa City Hall. Napakadali at tanungin ka laang ng ilang tanong at ay hala ay may asawa ka na. Ay sana all na laang, napapasana all na laang ako. Well, ayun, I'm so happy na in-invite ako ng aking kaibigan. Experience aribaga. Napakaganda napakasaya ng kanilang wedding. Kahit kami-kami laang hindi kailangan magarbo. Ang mahalaga ay mahal mo siya at mahal ka na. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Later. Ayun mga besh, pauwi pa lang ako. Dumaan pa kasi ako sa Airbnb. Nilinis ay inano ko. Tinupay yung mga sinampay nakaraan. Tas pagtapos ng kasal sa City Hall, kumain kami sa Chinese restaurant. Tapos nagpaiwan kami ni Besh, naggalagala kami sa sentrum. Tapos pagtapos dumaan ako dito sa Airbnb. Pag uwi ko maglalakad ako ng aso. So ayun. Isa na namang pangarap ang natupad. Ako kailan kaya matutupad yung pangarap ko? Hi life, ang ganda ng ano oh. Wow, di ba ang ganda? The next day. Ganda. Cabinet yan. Sinira na lang. Sayang. Good morning ho mga beshops at kabayan. Happy Wednesday. So, ayun. -1. Pero good thing hindi nag-i-snow ng marami dito. Kasi nga mainit dito sa city. Not unlike dun sa mga probinsya, makapalang snow. Dito hindi. Tsaka, busy ang street namin. May ginagawa. My God. Lamig. Ganyan ang mga construction worker dito. Mga maitsura. Sayang mga besyo. Nadaanan ko. Lo. Cabinet din ang tato. Oh. May basurang maliit. Wine. Mga inaglagyan ng wine. Tanghali na. Ayan ang inaglagyan ng wine. Siguro nung Pasko. Marami ka talagang makikita din yung basurang magaganda. Oh, may ano dun sa kabila. Pero nabasa na oh. Kita nyo ga? Oo, diba? Sa atin, tinatapon lang pag may surot Pagka walang-wala, kahit may surot, pwede na. Sayang. Pero madumi na. Dito yung mga ganun, tinatapon na. Pinatawag sa nagpipick up ng basura.
Nilalagay muna nila sa labas, tapos kung may kukuha, edi okay. Kung wala, pipick upin namin ng ng magbabasura. Tapos ilalagay na sa landfill. Whew. Or other option is tumatawag sila sa mga kringlop or second hand store para pick upin. Ibinibigay na lang nila yun. Tapos sa kringlop naman, pwede kang bumili. Ayun yung tram ng aking sasakyan. Ay. Ganeriho ang buhay ko sa Netherlands. Bilang tagalinis, taga-alaga ng bata, tagalakad ng aso. Lahat na, all in one. Ayan pa oh, basura day kasi ngayon. Diba? Tinatawa na nun ako ng lalaki kasi binibideo ko yung basura. Oo nga pala, nakalimutan ko Wednesday ngayon. Pag ganun, basura day dito sa street namin. Kaso, iba naman yung way ko. Kaya, hindi ako pwedeng magpulot. So dito na, pagod na pagod si ate. At ayun na nga mga beshwap, nakatransfer na ako kasi dalawang sakay, isang tram 3 papunta dun sa may ospital, and then tram 2 papunta dun sa aking babysit for today, and aalagaan ko ang aking ina, anak, mga besyo. Ayan, so binilisan ko na lang kasi medyo mahaba-haba kasi 15 minutes yung biyahe mga beshwaps. So, for today's vlog, mag-aalaga ako ng inaanak ko. At tulog. The next day. Buti na lang hindi ganun kakapal yung snow mga beshiwaps. Oh. So, today ganyan ako. Balot na balot para di lamigin. Alam niyo naman kalaban ko ang lamig mga besh. Ang ganda tingnan kasi winter wonderland pero lamig. Oh ha, puting-puti. Ayun, at nag-frozen na nga ang mga lake, mga beshwap. Ang ganda sana mag-skate pero malambot pa yan, di pa pwede. 2 hours later. Tapos na ako sa una kong trabaho mga beshiwap. 2 hours lang yun. Umulan na naman ng yelo. Madulas yan pag natutunaw. Buhay OFW. Ay, lay. Grabing dulas. Frozen na po yung tawag niyan, tubig oh. Pero hindi pa matigas yan. Kasi yung pellets yung nalalaglag, yellow talaga. Maganda yung snow kasi talagang nagpe-freeze siya. Malapit na ako. Grabe, 3 linggo kong di nalinis tong bahay na to. Dahil nung holiday, first New Year, wala sila. Tapos the next week, hindi ako nakapasok. Excuse me. The next day. But may timer ang yari. So, hello mga beshiwap. Happy Friday po. Tanghali na ako ngayon. 12 na ako mag-start kasi nagganap ako ng kasama dahil yon kagabi, na ako, ginabi na ako makauwi. Sobrang gumi kasi ng bahay ng amo ko ang alikabok ko dahil 2 weeks kong hindi nalinis. Tapos may nag-install pa ng window sa kwarto nila tsaka sa bathroom. Di yan ang alikabok at yan ang dumi. So ayun, late na ako natapos. Pagod, sakit ng balakang likod. Kaya kailangan ko maghanap ng kasama. Ayun, yung lola ni Chloe ang aking kasama for today's video. Madali lang naman yung trabaho namin, tig 3 hours lang. So, dalawa kami, di 1.5 hours lang. Kahit pagod na pagod pa yung katawan mo, kailangan mong bumangon at magtrabaho. No choice. Ang gagawin. Aparador yan. Ay, mga windows. Sayang yung mga windows. Hindi pa basag yung Ganda niya pag mayaman eh. Saan si kuya? Si kuya, gwapo. Yung mga bex dyan na mahilig sa gwapong construction worker, dito kayo mag-apply. Maraming gwapo dito. I wonder, mga beshiwap, ako na 5 years lang na nag-a-abroad, 5 years pa lang, pagod na yung katawan. Paano pa kaya yung mga 12 years, 20 years, ganun. Wait, commercial. May kama sayang. Bed frame. Kita nyo ga? Ayun sa basurahan. Ganda. Ayun, going back. Paano pa kaya sila, no? Pero alam nyo bakit kami tumatagal dito sa abroad? O yung mga OFW yung katulad ko.
is dahil sa una, pamilya, pangarap, at saka yung future. Kasi ayaw na naming maranasan yung hirap na naranasan namin before kami pumunta dito sa abroad. Yung tipong magtatrabaho ka ng 8 to 12 hours, tapos pagdating ng sahod ng kinsenas katapusan, pambayad utang lang. And then wala kang savings, wala kang naiipundar. Ganon. Pero ako I believe sa mga taong nakatira sa probinsya. Example na lang yung mga pinsan ko. Biruin nyo ha, hindi sila nakagraduate ng high school, ng college. Tapos ang trabaho nila is extra-extra lang or diskarte lang, ganon. Pero wag ka ang bahay. Bato. 'Di ba? So talagang ano lang, sa diskarte lang talaga nung magiging partner mo sa buhay, yung mapapangasawa mo. Ganon. Tapos going back sa aming mga OFW is ako personally, yun nga, ayoko nung maranasan yung katulad dati. Sa sahod ka, pambayad lang ng utang. Kulang at kulang pa rin. Ako sa akin, okay lang yung wala akong pera. Yung parang nakita ko sapat lang. Ay, paano naman yung pamilya ko? Yung nanay, tatay ko, yung kuya kong disabled. So, ganun. Yun yung iniisip ko, not only for myself. Sarap magbilad sa araw, mga bedshiwa. Araw for today. Pero syempre, malamig pa rin, madulas. Kaya dapat dahan-dahan lang. Hanggang next week na ako maglalakad dito kasi Saturday next week, ilipat na ako ng bahay. Oh, diba? Maganda. 3 hours later. Yo mga beshwap, ang bigat ng bitbit ko. Oh. Bumalik kasi ako ng pangginataang bilo-bilo. Ititinda ko bukas. Tapos na ako. So, buti na lang tinulungan ako ni tita. Kahit may katulong ako, ang sakit pa rin ng likod ko. In good news pala mga besh. Tumawag ulit ako sa clinic. Ayun, may appointment na ako ng check-up sa February 2. Which is Friday, maaga. Alas 9 daw. My God, thank you Lord. So malalaman na natin ano nangyari sa aking likuran. Pauwi na ho ako. Buti naman at maganda ang araw. Oh, ang ganda no. Ang bigat ng dala ko. Pinaghati ko nga para pantay.